guys, ako nga pala si Andrew Boy and today magre-review po tayo ng Flare S3 Power. So, ang version na po niya today is Lollipop na po. Yan na po. As it in the box, upgradable po siya sa Lollipop. It has 4,000 mAh of battery. So, ito po yung specs niya. Sa totoo lang po ay 3G po siya. Meron siyang 8GB of ROM, 1GB of RAM. Dating KitKat po siya. 30 megapixel rear and 5 front. 1.4 GHz octa-core, Wi-Fi, Bluetooth, 5-inch HD display. So, USB OTG po siya, and yun po, Sony sensor po yung rear cam niya. So, yan po, i-review po natin siya kung maganda po ba talaga ang Lollipop version for Flare S3 Power. Stay tuned po. So, yan na po siya. So, ito na po yung Lollipop version ng Flare S3 Power. So, first impression po, yan nga, maganda naman siya. So, ito na po yung app drawer ngayon. So, yan po. Iba na po siya. Color white na po yung background. And yung 6 dots po is black na po. Swiping down, ito na po yung notification panel natin. Kung mapofocus lang po siya. Ayan. So, ganyan na po siya ngayon. And then, swiping down ulit, may kita nyo na po yung other options to turn on Wi-Fi and Bluetooth po. So, brightness po, ganyan po siya. Ayan. So, ayan. Wala namang kaiba, pero yun nga, iba lang yung design niya. So basically, hindi ko nagustuhan yung app drawer dito dahil yun nga, sobrang sikip, 5x5 po yung icons. Yan nga, medyo hindi maganda tignan sa mata pero okay naman. Yan, masikip lang siya tignan. So, yun, widgets po. So sa widgets, same pa rin with Lollipop, with KitKat. So, ayan, as seen naman, lagyan natin ng ilaw po para hindi magpangit yung background. So, ayun nga po, same pa rin with KitKat po yung mga widgets pero nag-iba lang po yung design. So, going back, punta naman tayo sa messaging app. So, messaging app, ganyan na po siya. So, pag inopen mo po, kung gagawa kayo ng bagong text message, so, ganyan na po yung design niya. Same pa rin with KitKat pero nagbago lang po yung design. Going to contacts, same pa rin. Sorry, wala akong SIM card. Dialer. So, ang dialer po is ganyan na po. So, lollipop na po siya. So, saan pa tayo? Let's go to settings. So, sa settings, same pa rin with KitKat, pero dating black, naging white na po. So, yan po. Still has the same settings menu. So, yan, dyan pa yung Wi-Fi, Bluetooth, etc. Display, location, security, nandiyan pa po lahat. So, Wi-Fi, check natin. So, Wi-Fi, same pa rin. Iba lang yung color. So, Bluetooth, still the same. So, SIM card, wala man akong SIM card. Yung more, nandiyan pa rin yung VPN, tethering protocol hotspot. So, sa display, so, meron siyang clear motion. Ang pangit lang sa clear motion is, yun nga, ito po siya kapag normal na video. Yan, kita niyo po, medyo normal video. So, kapag in-on mo siya, yan, as seen po sa right, naka-off po. And sa left, naka-on. So, basically sa left, yan, medyo nagiging smooth siya, pero may times na nagsistutter po yung video. So, hindi po maganda gamitin yan. So, recommend ko na lang po na i-off nyo na lang po. Para, yun nga, mas maganda yung panonood. So, yan. Same pa rin. Nandiyan pa rin yung mga kailangan mo for your display. Like yung brightness level, sleep. So, sound notification. So, nandiyan pa rin lahat ng mga basic na, you know, general silent meeting. So, sa notifications, ito ang astig sa kanya. So, meron siyang, when device is locked, show all notification content. So, basically, nandiyan po yung options kung ilalagay niyo po ba sa lock screen niyo, yung notification niyo. So, yan po. Off po natin siya. So, pag naka-show all po, nandyan po yung content sa notification. Pero pag naka-don't show notification at all po, wala po lalabas. So, yan po. At least, yung privacy po ninyo dito is matatago pa rin kahit na lollipop na po siya. So, yan. Sound enhancement.
So, wag niyo gagamitin yung base odd enhancement. Ang pangit niyan, promise. Walang natutulong sa earphones. So, base loudness, sa ibang review na po yan. So, basically, mas pinapalakas po niya yung normal speaker ng Fresh Power. So, sorry, hindi ko maback. Madilim. So, storage. So, meron akong 16 gig na SD card. So, sa sobrang dami kong video and games, yan. 1.97 na lang natira. So, ito po yung total space na makukuha nyo out of 8 gig. So, sa Lollipop, meron ka na lang matitirang 5.05 gig. So, sa KitKat, hindi ko po alam kung ilan yung total space. Pero pag Lollipop na po siya, ganito na po yung matitirang space sa internal storage nyo po. So, sa battery, ayan, meron po siyang standby intelligent power saving. Maganda po yan kapag naka-standby lang po yung phone niyo. Hindi po masyado na-drain yung battery. And meron siyang battery saver. So, ang ginagawa ng battery saver is binababaan niya yung performance ng phone, vibrations, ganun, and pagkuha ng data. And yung mga unnecessary apps na nasa background, ino-off po niya. So, pag in-on mo siya, may kita niyo po yung notification bar ninyo. Ayan, color orange na po. So, basically, ayan po yung isang indication na, yun nga, naka power saving mode po kayo. So, yan po. Ang difference po niya is kapag naka-on po, ay naka-off po, smooth po yung pagbaba ng icons, ay nung notification bar. Pag naka-off po, mabagal or mabilis sobra yung pagbaba ng notification bar. So, sa security, ayan, nandiyan pa rin yung mga basic needs. Ewan ko lang kung ini-encrypt nyo ba yung SIM card niyo. And language and input. So, ang ginagamit ko po is yung normal na Android keyboard, yung stock Android keyboard. So, ang maganda po sa kanya is pwede nyo po siyang palitan ng style. Ayan po. Yung sa akin po is Material Dark na theme. So, ayan, pakita ko po sa inyo. Punta tayo sa messaging app. Sorry. So, oops, sorry. So, yun nga, punta tayo sa messaging app. So, ito po yung Material Dark. So, ganyan po yung design niya. Dark na dark po. Nagustuhan ko po yung design niya, kaya yan po yung pinili ko. And Material Light. Yan naman po is yung very stock Android keyboard na may kita mo usually sa mga Lollipop devices. Yan. Kita-kita niyo po na white, lollipop na lollipop po siya. And next naman is ang Hollow White. Hollow White, ayan naman yung KitKat keyboard. Kung namimiss niyo yung keyboard niyo sa KitKat, well, worry no more, yan na po siya. Babalik po siya sa dati. So basically, yun nga, color white siya. Yung exclamation point and question mark. So kung namimiss niyo naman yung Jelly Bean, hollow blue naman po. So difference lang niya is yung return naging color blue and yung mga exclamation point and question mark. Pero syempre para sa akin, mas gusto ko pa rin Material Dark. Dahil mas maganda siya tignan sa mata. Okay, so ano pa bang pwede? Hindi ko maback, ang dilim. So, yun, accessibility, nandiyan pa rin yung talkback, switch access, yung mga magnification gestures. And isang tip lang, wag niyong bubuksan yung color inversion saka color correction. Nagloko po yung phone ko dyan, kaya hindi ko na po siya ginagamit ulit. So, yan po yung accessibility niya. And about phone, so yan po may kita po natin na ang version na po niya is 5.1 Lollipop. So yan, tignan po natin. Yan, 5.1 Lollipop na siya. Yan po yung Flappy Bird. Nabuti hindi binatikos ng Flappy Bird, yung gumawa ng Flappy Bird kasi gaya-gaya lang, iniba lang yung skin. Pero yan po, Lollipop po siya. So, ano pa ba pwede? So basically, yun lang po yung maganda po sa Lollipop. Yung keyboard niya is maganda na, pero the UI itself, okay naman for me. Meron lang siyang mga ibang games na hindi supported. And like kunwari, nag-NBA ako dito, 2K14, and hindi po siya nag-run. Maybe it's because Lollipop siya. And marami po nagsasabi na baggy po ang Lollipop. Totoo po yun, medyo baggy po ang Lollipop. Yung iba po nag-upgrade po ng Lollipop. Parang Flare SV po yung unit nila and nag-upgrade po sila ng Lollipop. Ang nangyari po is, yun, nawala po yung rear camera, hindi na nagagamit.
yung front camera hindi na nagagamit. So basically, uh, sobrang baggy yung Lollipop update for yung sa Flare S3 Power and also po sa Octa and sa normal Flare S3. So yun po, ito po yung review ko for Flare S3 Power na Lollipop version po. So kung may mga tanong po kayo, i-comment nyo lang po sa baba yung mga gusto niyo pong itanong about this Lollipop version ng Flare S3 Power. And kung may mga gusto naman po kayong itanong about sa Flare S3 Power mismo po, comment nyo lang po sa baba. Try ko pong sagutin yan. So, ito po si Andrew Boy. I hope na nakatulong po yung review na to sa inyo. And kung tatanungin nyo ako kung i-update nyo ba sa Lollipop tong Flare S3 Power, for me, no. Pero nasa sa inyo naman po kung gusto niyo po siya gawing Lollipop. Kasi for me, yun nga, ayoko lang dito medyo crowded yung up drawer. Yan, as you can see, 5x5. Nakakainis lang siya tignan. Kasi yun nga, 5x5, masikip siya tignan sa screen. So, yun nga. ah, kung may mga tanong po ulit kayo, i-ask nyo lang po, sasagutin ko po yan. Ito po si Andrew Boy. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa next videos. And yun po, magi-game review din po ako dito. Like GTA San Andreas, mga Dead Space, ganun po. And nakapakita ko po sa inyo kung nagra-run po siya ng normal. And wala na, kung may mga errors po siya or maka-crash po ba siya. So, yun po. Thank you po. Maraming salamat po.